Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa oras na binabasa mo ito, may isang taong kagaya ni Celestina na tahimik lang lumalaban sa buhay, hindi naghahanap lang awa, pero araw-araw ay pinipining bumangon kahit mabigat ang mundo sa kanyang balikat. Sa maliit na baybaying bayan ng San Aurelio, kilala ng marami ang dalagang si Celestina Amarante, o mas kilala sa tawag na Celes. Hindi siya anak mayaman, hindi rin siya ipinanganak na may magarang bahay, mamahaling damit, o pamilyang may apelidong kinatatakutan ng mga tao. Ang meron lang siya ay 2 kamay na sanay sa trabaho, pusong hindi marunong manlaman, at pangarap na unti-unti niyang binubuo sa gitna ng amoy ng asin, tunog ng alon, at ingay ng palengke tuwing madaling araw. Lumaki si Celestina sa isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Kapag malakas ang ulan, may 3 palanggana silang inilalagay sa sahig dahil tumutulo ang bubong. Kapag malakas ang hangin, kailangan nilang itali ang bintana para hindi ito bumukas ng kusa. Pero kahit ganon, hindi kailanman ikinahiya ni Celestina ang kanilang tahanan. Para sa kanya, doon nagsimula ang lahat ng mahahalagang aral sa buhay niya. Ang ama niyang si Mang Teodorico ay dating mangingisda. Tahimik itong lalaki, kayong manging ambalat, matigas ang palad, at laging may baong payo tuwing uuwi mula sa dagat. Celes, madalas sabihin ito noon habang nag-aayos ng lambat sa harap ng bahay. Ang dagat parang tao rin, minsan maamo, minsan galit, pero kung marunong kang respetuhin, matututo kang mabuhay kasama niya. Bata pa noon si Celestina, ngunit malinaw na malinaw sa kanya ang boses ng ama. Iyon ang boses na lagi niyang pinanghahawakan nang pumanaw ito dahil sa sakit sa baga na hindi naagapan. Naiwan sa kanya ang inang si Aling Maripas, isang mananahing halos gabi-gabi ay nakayuko sa lumang makinang depadyak, at ang bunsong kapatid na si Inigo, batang mahilig magbasa ng libro tungkol sa barko at makina. Simula nang nawala si Mang Teodorico, si Celestina ang naging katuwang ng ina sa pagtaguyod sa pamilya. Tuwing 3:00 ng madaling araw, gising na siya para tumulong sa paghahanda ng tinapa at daing na ibebenta sa palengke. Tuwing tanghali, naglalako siya sa gilid ng pantalan. Sa gabi naman, pagkatapos maghugas ng mga paninda at maglinis ng bahay, nag-aaral siya ng basic bookkeeping mula sa mga lumang libro na ibinigay ng kanyang guro noong high school. "Anak, magpahinga ka naman," minsang sabi ni Aling Maripas habang nakikita niyang nagsusulat pa si Celestina sa ilalim ng mahinang ilaw ng gasera. Mumiti si Celestina kahit halatang pagod ang mata. "Konti na lang, Nay. Kailangan kong matutunan ito. Kapag marunong akong magkwenta ng puhunan at kita, hindi na tayo maluloko sa presyo sa palengke. Hindi mo kailangang pasanin lahat. Hindi ko naman po pinapasan lahat. Binubuhat ko lang po yung kaya kong buhatin ngayon, para bukas, gumaan naman sa atin." Iyon ang ugali ni Celestina. Hindi siya palasumbong, hindi siya mahilig magdrama sa harap ng tao. Kapag nasasaktan, dinadaan niya sa trabaho. Kapag minamaliit, dinadaan niya sa sipag. Kapag napapagod, umiiyak siya sandali sa likod ng bahay, saka muling haharap sa mundo na parang walang nangyari. Sa palengke ng San Aurelio, marami ang may kilala sa kanya. Si Aling Fara, tindera ng gulay, madalas siyang binibigyan ng libreng talbos ng kamote kapag hindi naubos ang paninda. Si Mang Simo, gumagawa ng kahoy na bangka, minsan ay nagpapakarga ng mga supot ng yelo kapalit ng konting barya. At si Lolo Remigio, isang matandang lalaki na dating caretaker sa isang resort malapit sa pantalan, ay palaging bumibili ng tinapa kahit minsan ay halatang kapos sa pera. "Lolo, sobra na po ang bayad ninyo," sabi ni Celestina isang umaga nang mag-abot ang matanda ng barya. "Hindi sobra yan," sagot ng matanda habang nanginginig ang kamay. "Bayad yan sa kabutihan mo nung 1 linggo. Pinaupo mo ako sa lilim kahit hindi naman ako bumili. Hindi naman lahat kailangang bayaran." Napangiti ang matanda.
Bihira na ang katulad mo, iha. Hindi alam ni Celestina na ang simpleng pakikitungo niyon kay Lolo Remigio ang magdadala sa kanya sa mundong malayo sa kanyang kinalakihan. Isang araw, habang nasa palengke siya, biglang natumba si Lolo Remigio malapit sa pwesto ng isda. Nagkagulo ang mga tao, pero karamihan ay nanood lang. Si Celestina ang unang tumakbo, binaba ang hawak na bilaw, at inalalay ang matanda. "Tulong! Pakiabot ng tubig!" Sigaw niya. "Mang Simo, pakiusap, maghanap po kayo ng tricycle. Kailangan siyang madala sa klinik." Habang inaalalay niya si Lolo Remigio, dumating ang isang puting SUV. Bumaba mula doon ang isang lalaking nakasuot ng simpleng polo, ngulit halata sa postura at pananalita na hindi ito karaniwang tao. Si Damian Veltrano, anak ng may-ari ng Veltrano Marine Resorts at isa sa pinakamayamang pamilya sa lalawigan. "Anong nangyari kay Lolo Remigio?" Tanong ni Damian halatang nag-aalala. Tumingala si Celestina. "Nahilo po siya. Kailangan siyang dalhin sa klinik. Kayo po ba ang kamag-anak?" "Parang ganun na rin. Matagal na siyang nagtatrabaho sa amin." Walang arte si Celestina. Hindi siya natulala sa kotse. Hindi rin siya nagbago ng tono nang malaman niyang mayaman ang kausap. Ang mahalaga sa kanya ay ang kalagayan ng matanda. "Kung ganun, bilisan po natin. Mahina ang pulso niya." Tinulungan nila si Lolo Remigio hanggang madala sa klinik. Doon unang napansin ni Damian si Celestina, hindi dahil sa ganda lamang nito, kundi dahil sa uri ng kabutihang hindi naghihintay ng palakpak. Habang nasa waiting area sila, nakita niyang tahimik na nililinis ni Celestina ang kamay niyang nadumihan ng putik at dugo mula sa pagkakadapa ng matanda. "Salamat," sabi ni Damian. "Wala pong anuman. Ako si Damian. Celestina po." "Celestina." Inulit niya na parang tinatandaan ang pangalan. "Pwede ba kitang ihatid pabalik sa palengke?" Umiling siya agad. "Salamat po pero kaya ko na. Naiwan ang paninda ko roon." "Babayaran ko na lang kung may nawala." Bahagyang kumunot ang noo ni Celestina. "Hindi po ganon. Hindi lang pera ang naiiwan sa paninda. Tiwala rin po ng mga suki." Doon natawa ng mahina si Damian. Hindi panunuya, kundi paghanga. "Ibig sabihin, hindi kita mapipilit?" "Hindi po." Mula noon, mas madalas nang mag-cross ang landas nila. Sa una dahil kay Lolo Remigio. Nagpapadala si Damian ng gamot at si Celestina naman ang tumutulong magpaalala sa matanda kung kailan iinumin. Kalaunan, napag-usapan nila ang kalagayan ng mga mangingisda sa San Aurelio, kung paano bumababa ang kita dahil sa kontrol ng malalaking middleman, kung paano napipilitang mangutang ang mga pamilya kapag may ulan at walang huli, at kung paano nawawalan ng pag-asa ang kabataan. "Kung magkaroon lang sana ng maayos na bentahan," sabi ni Celestina habang nasa gilid sila ng pantalan isang hapon. "Hindi na kailangang ipamigay halos ng mga mangingisda ang huli nila sa murang halaga." "Ano ang gagawin mo kung ikaw ang masusunod?" tanong ni Damian. "Gagawa ako ng maliit na seafood canteen, hindi mamahalin, yung kaya ng ordinaryong tao. Tapos, direkta akong bibili sa mangingisda ng patas ang presyo. Kapag lumaki, baka may drying area, packaging, tapos training sa mga nanay." "Matagal mo na bang iniisip yan?" "Opo, pangarap lang naman." "Hindi lahat ng pangarap nananatiling pangarap." Tumingin sa kanya si Celestina. "Madaling sabihin yan kapag may puhunan." Tumahimik sandali si Damian. Hindi siya nasaktan sa sinabi nito. Sa halip, mas lalo niyang naunawaan ang layo niyang mundo nilang dalawa. Siya, lumaki sa bahay na may mataas na gate, may driver, may abogado, at may pangalan. Si Celestina, lumaki sa bayang kailangang kumayod bago kumain. Ngunit sa kabila ng lahat, mas malinaw ang direksyon ng buhay nito kaysa sa maraming taong mayaman na nakilala niya. Nang lumaon, naging malapit sila. Hindi biglaan, hindi parang kwentong pag-ibig na isang tinginan lang ay tapos na. Maraming pag-uusap, maraming pagtatalo tungkol sa prinsipyo, maraming pagkakataon na sinubukan ni Celestina na lumayo dahil ayaw niyang masabihang umaasa sa mayaman. Ngunit si Damian ay matyaga. Hindi siya nanligaw gamit ang bulaklak at mamahaling regalo. Sa halip, tumulong siya sa pag-aayos ng maliit na programa para sa mangingisda, pero tiniyak niyang pangalan ng komunidad ang nakalagay, hindi pangalan niya.
Isang gabi, sa simpleng kainan malapit sa dagat, sinabi ni Damian ang matagal niyang kinikimkim. Cels, alam kong hindi madali ang mundo ko. Alam kong marami kang maririnig, pero gusto kitang makasama. Matagal siyang hindi sumagot. Naririnig nila ang alon. Sa di kalayuan, may batang tumatawa habang naghahabulan sa buhangin. Damian, mahinang sabi ni Celestina, hindi ako bagay sa pamilya mo. Hindi pamilya ko ang pipiliin kong pakasalan. Pero kasama sila sa buhay mo. Oo, pero ikaw ang gusto kong gawing tahanan. Hindi iyon agad sinagot ni Celestina ng oo. Marami siyang inisip. Ang ina niya, si Inigo, ang magiging tingin ng tao, at ang posibilidad na baka isang araw ay ipamukha sa kanya na mahirap lang siya. Ngunit sa mga sumunod na buwan, pinatunayan ni Damian na hindi laro ang nararamdaman niya. Ipinakilala niya si Celestina ng maayos sa ilang kaibigan, ipinakita sa kanya ang opisina at hindi kailanman itinago ang kanilang relasyon. Ngulit nang malaman ito ni Doña Severina Beltrano, ang ina ni Damian, doon nagsimula na lumamig ang mundo ni Celestina. Unang nagkita sina Celestina at Doña Severina sa malawak na mansyon ng Beltrano na nakatayo sa mataas na bahagi ng San Aurelio. Malalaking chandelier, marmol na sahig, at mga painting na mas mahal pa yata kaysa buong bahay ni Celestina ang bumungad sa kanya. Ngunit higit sa lahat, ang malamig na titig ni Doña Severina ang tumimo sa dibdib niya. So, ikaw si Celestina? Sabi nito habang hawak ang tasa ng tsaa. Opo, Doña Severina, ikinagagal ako pong makilala. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Maganda ka. Simple. Iyon siguro ang nagustuhan ng anak ko. Mahilig si Damian sa mga bagay na akala niya ay kaya niyang iligtas. Nanigas si Celestina ngunit pinili niyang manahimik. Mariing sabi ni Damian. Pakiusap. Ngumiti si Doña Severina, ngunit walang init iyon. Wala naman akong sinabing masama. Sinasabi ko lang ang totoo. Nandun din nung gabing iyon si Octaviano Beltrano, nakababatang kapatid ni Damian na kilala sa pagiging gastador at tamad. Nakaupo ito sa sofa habang umiinom ng alak. Kurya! Biro nito na may halong pangiinsulto. Kung gusto mo ng charity project, bakit kailangang pakasalan? Tumawa ng mahina si Mirelia Sagrado, ang anak ng business partner ng Beltrano. Maganda ito, edukada, at halatang sanay na sanay sa mundong ginagalawan ng pamilyang Beltrano. Matagal na pala itong gustong ipakasal kay Damian, bagay na hindi alam ni Celestina noong una. Octaviano, saway ni Damian, pero si Celestina ang nagsalita. Hindi po ako charity project at hindi rin po ako nandito para kunin ng anumang hindi sa akin. Lalong tumalim ang mata ni Doña Severina. Matapang. Hindi po. Sanay lang po akong ipagtanggol ang sarili ko kapag kailangan. Mula noon, naging malinaw na hindi siya matatanggap ng pamilya Beltrano. Gayunpaman, ipinaglaban siya ni Damian. Sa kabila ng pagtutulog, nagpakasal sila sa isang payak ngulit magandang seremonya sa lumang simbahan ng San Aurelio. Dumalo ang mga tagapalengke, mangingisda, ilang tauhan ng resort at ang pamilya ni Celestina. Si Doña Severina ay dumalo rin, ngunit suot ang itim na bestida na parang nagluluksa. Pagkatapos ng kasal, tumira si Celestina sa mansyon. Akala niya dahil kasal na sila, unti-unti siyang matatanggap. Ngunit doon pala magsisimula ang araw-araw na pagsubok. Kapag wala si Damian dahil ipinadadala sa Maynila para sa negosyo, pinapahiya siya ni Doña Severina sa harap ng mga kasambahay. Celestina, marunong ka namang humawak ng basahan, di ba? Pakitingnan nga ang dining table, may alikabok. Minsan naman kapag may bisita, tatawagin siya nito hindi bilang manugang kundi parang utusan. Hiha, pakisabi sa kusina na dagdagan ng kape. Laging nakayuko si Celestina, hindi dahil duwag siya kundi dahil ayaw niyang bigyan ng dahilan ang mga ito para sabihing bastos siya. Ang taning umaalay sa kanya sa loob ng mansyon ay si Natividad Orense o Nati. Isang kasambahay na mahigit 20 taon nang nagtatrabaho sa Beltrano. Ma'am Celes, bulong ni Nati isang gabi habang inaabot sa kanya ang mainit na salabat. Mag-ingat po kayo kay Doña Severina. Kapag ayaw yan ng tao, hindi siya tumitigil hanggang hindi niya napapaalis. Bakit po kayo nagsasabi nito sa akin? Dahan-dahang tumingin si Nati sa pinto bago sumagot dahil minsan na rin akong nanahimik nang may apihin dito. Ayoko nang maulit. Hindi lubos na naintindihan ni Celestina ang ibig sabihin yun,
Ngunit tumatak iyon sa isip niya. Lumipas ang mga buwan. Kahit masakit ang pakikitungo sa kanya, sinikap niyang magpakatatag. Tinulungan niya ang ilang tauhan sa resort, kinausap ang mga mangingisda, at nagsimulang gumawa ng proposal para sa Community Seafood Livelihood Project. Proud na proud si Damian sa kanya. Celes, kapag naipasa natin ito sa board, malaking tulong ito sa San Aurelio, sabi nito isang gabi. Sana nga. Pero ayokong pangalan ng ilagay ko. Pangalan ng komunidad, ngumiti si Damian, kaya kita mahal. Ngunit habang lumalalim ang tiwala ni Damian sa kanya, lalo namang lumalalim ang galit ni Doña Severina. Para dito, si Celestina ay hindi lamang mahirap na manugang, banta siya. Banta sa kontrol nito sa anak, sa imahe ng pamilya, at sa mga sikretong matagal nilang itinatago. Isang gabi, naghatid si Celestina kay Lolo Remigio sa lumang bodega malapit sa pantalan dahil may kukunin daw itong lumang gamit. Napansin niya doon ang kakaibang kilos ng ilang tauhan. May mga kahon walang label, may mga lalaking hindi taga-ron, at may isang pamilyal na boses mula sa loob ng opisina. Siguraduhin mong hindi ito makakarating kay Damian. Sumilip si Celestina mula sa bahagyang bukas na pinto. Nandoon si Octaviano, si Mirelia, at isang lalaking may piklat sa pisngi, si Brandon Laksamana. Kilalang fixer sa pantalan. Ginamit na naman ang pirma niya? Tanong ni Mirelia. Wala siyang malalaman. Sabi ni Octaviano. Si Kuya, masyadong abala sa mabait niyang asawa at sa walang kwentang proyekto para sa mangingisda. Nanamlig ang kamay ni Celestina. Nakita niya sa mesa ang ilang dokumento, resibo at litrato ng mga kahon na isinasakay sa fishing vessels. Hindi siya eksperto, ngunit sapat ang nakita niya para maintindihang may iligal na nangyayari. Nang makaalis sila, mabilis niyang kinuha ang kopya ng ilang papel at kinuhanan ng litrato ang mga kahon gamit ang kanyang cellphone. Nanginginig siya habang ginagawa iyon. Hindi dahil mahina siya, kung hindi dahil alam niyang ang natuklasan niya ay mas malaki sa kanyang personal na galit ni Doña Severina. Kinabukasan, balak niyang sabihin ito kay Damian pag uwi nito mula Maynila. Ngulit bago pa siya makatawag, sinalubong siya ni Doña Severina sa hardin ng mansyon. Hawak nito ang isa sa mga resibong akala ni Celestina ay naitago niya. Akala mo ba? Mahinang sabi ni Doña Severina. Dahil pinakasalan ka ng anak ko, may karapatan ka ng halukayin ang hindi mo kayang intindihin? Hindi nakapagsalita si Celestina. Lumapit ang matanda. Malamig ang bawat hakbang. Mali ka ng pamilyang binanggahiha. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Celestina ng takot na kakaiba sa lahat ng takot na naranasan niya. Hindi ito takot sa gutom, hindi takot sa kahirapan, hindi takot sa pangmamaliit. Ito ang takot na dulot ng pagkaalam na may mga taong kayang ngumiti sa harap ng mundo, habang tahimik na binubura ang buhay ng sino mang hahadlang sa kanila. Pero sa kabila ng panginginig ng kanyang dibdib, tumuwid siya ng tayo. Kung mali po ang nakita ko, bakit kayo natatakot? Hindi sumagot si Doña Severina. Tinitigan lang siya nito ng matagal at sa likod ng katahimikan liyon, nagsimulang mabuo ang isang planong babago sa buhay ni Celestina, magpakailanman. Bago tayo magpatuloy sa kasunod na bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parteng ito, dito magsisimulang mabasag ang tahimik na pagtitiis ni Celestina dahil ang taong akala niya ay galit lang sa kanya, kaya pala siyang ipahamak ng walang awa. Matapos ang huling pag-uusap nila ni Doña Severina sa hardin ng mansyon, hindi na nakatulog ng maayos si Celestina. Paulit-ulit sa isip niya ang malamig na titig ng biyenan, ang hawak nitong resibo at ang binitawang salita na parang babala. Mali ka ng pamilyang binangga. Hindi iyon simpleng pananakot. Alam ni Celestina na may mas malalim na ibig sabihin niyon, lalo na ngayong hawak niya ang ilang litrato at dokumentong maaaring magpatunay sa iligal na ginagawa ng ilang miyembro ng pamilya Beltrano. Kinabukasan, maaga siyang bumangon kahit mabigat ang pakiramdam. Nasa Maynila pa rin si Damian para sa isang investors meeting at hindi niya agad ito makontak dahil abala raw sa board presentation.
Ilang beses niyang tinawagan, ngunit puro ringing lang. Nang magpadala siya ng mensahe, hindi rin agad ito nabasa. Damian, kailangan kitang makausap. May nakita ako sa lumang bodega. Delikado ito. Pakiusap. Tawagan mo ako pag nabasa mo ito. Matapos niyang isend ang mensahe, biglang nawala ang signal sa loob ng mansyon. Hindi niya alam kung nagkataon lang o may gumalaw sa koneksyon. Napatingin siya sa bintana. Sa ibaba, nakita niya si Octaviano na nakikipag-usap sa dalawang tauhan malapit sa garahe. Hindi niya marinig ang usapan pero halata sa kilos ng mga ito na may pinagpaplanuhan. Sa kusina, nadatnan niya si Nati na tahimik na naghiwa ng gulay. Hindi nito siya agad tinignan, ngulit nang makalapit siya, mahinang nagsalita ang matandang kasambahay. Ma'am Celes, mag-iingat po kayo ngayon. Natigilan si Celestina. Bakit po? Hindi sumagot agad si Nati. Tinignan muna nito ang pinto, saka inilapag ang kutsilyo. Kanina pa pong nagtatanong si Sir Octaviano kung saan kayo natutulog, saan nyo nilalagay ang bag at kung sino raw ang kinakausap ninyo sa labas. Napakapit si Celestina sa gilid ng mesa. Alam nila na may nakuha ako. May nakuha po kayo. Hindi na nagsinungaling si Celestina. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang cardigan ang maliit na pouch na may laman ng memory card, ilang kopyang resibo at papel na may listahan ng pangalan ng mga bangkang nakita niya sa bodega. Ipinakita niya ito kay Nati. Nakita ko po sila sa pantalan, sina Octaviano, Mirela at isang lalaking may peklat sa mukha. May mga kahon sila. Ginagamit nila ang pirma ni Damian. Napaupo si Nati na parang nanghina. Diyos ko po, kailangan kong ipakita ito kay Damian. Mahigpit na hinawak ni Nati ang kamay niya. Huwag niyo pong munang dalhin lahat. Kung kapkapan kayo o kunin ang bag ninyo, mawawala yan. Anong gagawin ko? Kinuha ni Nati ang pouch at mabilis na binalot sa lumang tela. Itatago ko po muna. May lumang altar si Aling Concordia sa dating pantry. Wala nang pumupunta roon. Kapag may nangyari, kahit ano, babalikan natin ito. Hindi komportable si Celestina na iwanan ng ebidensya, ngunit alam niyang tama si Nati. Kapag nasa kanya lahat, mas madali siyang mapapahamak. Iniwan niya kay Nati ang pouch, ngunit itinago niya sa kanyang cellphone ang ilang larawan. Hindi niya alam na mismong cellphone din niya ay matagal nang pinapabantayan ni Octaviano. Tanghali nang ipatawag siya ni Doña Severina sa veranda. Nakaupo ito sa rattan chair, suot ang puting bestida at perlas sa leeg, na parang walang masamang iniisip. Nasa tabi nito si Mirela Sagrado, tahimik na umiinom ng kape habang nakangiti parang may tinatagong lihim. Celestina, sabi ni Doña Severina, may pupuntahan tayo bukas. Hindi agad sumagot si Celestina. Saan po? Sa Isla Maharlika. May charity distribution para sa mga pamilyang mangingisda. Dahil mahilig ka naman sa ganyang klaseng proyekto, ikaw manghaharap. Bahagyang kumunot ang noo niya. Bakit po ako? Wala naman po akong alam sa schedule. Dahil ikaw ang asawa ni Damian, hindi ba gusto mong patunayan na may pakinabang ka sa pamilyang ito? Tumikhim si Mirela at sumingit. Maganda yon, Celes, para makita rin ng mga tao na marunong kang makisama sa pangalan ng Beltrano. Ramdam ni Celestina ang bitag sa bawat salita, ngunit wala siyang sapat na basehan para tumanggi. Kung aayaw siya, baka gamitin niyon ni Doña Severina para sabihing wala siyang malasakit sa komunidad. Kung sasama siya, hindi niya alam kung ano ang naghihintay. Kasama po ba si Damian? Tanong niya. Hindi, nasa Maynila siya, sagot ni Doña Severina. At hindi kailangang abalahin pa. Maliit na bagay lang ito. Maliit na bagay. Iyon ang sinabi nito. Ngunit sa dibdib ni Celestina, may bigat na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ng usapan, tinangka niyang muling tawagan si Damian. Sa wakas ay nagring, ngunit bago pa sumagot, biglang may kamay na humablot sa cellphone niya. Si Octaviano. Akin na muna ito, sabi nito. Bakit mo kinukuha ang cellphone ko? Security protocol. May reports ng data leak sa bahay. Lahat ng phones ng staff at family members chine-check. Hindi ako staff. Ngumisi ito. Depende kung sino ang tatanungin.
Sinubukan niyang kunin ang cellphone, ngunit lumapit ang dalawang bodyguard. Walang nagawa si Celestina kundi titigan si Octaviano habang inilalagay nito ang cellphone sa bulsa. "Babalik mo yan," mariing sabi niya. "Kapag tapos na," sagot nito. "Huwag kang masyadong kabahan, Celes. Wala ka namang tinatago, hindi ba?" Sa gabing iyon, hindi mapakali si Celestina. Kinausap niya si Nati sa likod ng kusina habang abala ang lahat sa hapunan. Nanginginig ang boses ni Nati nang sabihin nitong may kakaiba ring napapansin. "Ma'am, narinig ko po si Sir Octaviano kanina. May binanggit siyang bangka, malayong ruta at huwag daw isama ang regular na kapitan. Alam mo ba kung sino ang sasama bukas? Sina Kaloy Pidlawan at Gerson Mugna po. Hindi sila regular na tauhan ng resort. Tauhan sila ni Brando Laksamana." Parang may lamalamig na tubig na bumuho sa katawan ni Celestina. "Si Brando? Siya yung lalaki sa bodega?" Tumanggo si Nati. "Ma'am, wag na po kayong sumama. Kapag hindi ako sumama, baka dito nila ako gipitin. Baka pati ikaw madamay. Hayaan niyo na po ako." "Hindi," mariing sabi ni Celestina. "Hindi na ako papayag na may masaktan dahil sa akin." Bago sila maghiwalay, hinawakan ni Celestina ang kamay ni Nati. "Kung may mangyari sa akin, hanapin mo si Damian, sabihin mo sa kanya ang lahat. Yung pouch, ingatan mo." Umiiyak na si Nati. "Huwag po kayong magsalita ng ganyan." Ngumiti si Celestina kahit nanginginig ang labi. "Hindi ako susuko, Ate Nati. Kailangan ko lang maging handa." Kaumagahan, maulap ang langit. Hindi bagyo, ngunit mabigat ang hangin at may kakaibang katahimikan sa pantalan. Nakasuot si Celestina ng simpleng blusa at pantalon. Wala siyang dalang maraming gamit, taning maliit na rosaryo ng ina at panyo ni Mang Teodorico na matagal na niyang iniingatan. Sa pantalan, naroon si Doña Severina, si Octaviano, Brando Laksamana at ang dalawang lalaking sina Kaloy at Gerson. Hindi sumama si Mirela, ngunit nakita ni Celestina ang kotse nito sa di kalayuan. Nakaupo ito sa loob, nakatingin sa kanya sa bintana. Nang magtama ang kanilang mata, agad itong umiwas. "Nasaan ang mga relief goods?" tanong ni Celestina nang napansin niyang halos walang laman ang bangka maliban sa ilang kahon. "Nasa kabilang bangka, susunod na lang." "Akala ko charity distribution ito." "Ang dami mong tanong," siningit ni Doña Severina. "Sumaka ka na." Doon mas lalong lumakas ang kutob ni Celestina. Pero nasa paligid ang tauhan ni Brando. Wala siyang cellphone, wala siyang ebidensyang hawak, at wala siyang taong mapagkakatiwalaan sa pantalan. Kung tatakbo siya, mahuhuli siya. Kung sisikaw siya, sasabihin lang nilang nagwawala siya. Kaya sumakay siya. Habang papalayo ang bangka, pinilit niyang tandaan ang ruta. Ilang beses siyang tumingin sa mga palatandaan, ang lumang parola, ang pulang buyo, at ang bahaging may bato na hugis likod ng pagong. Lumaki siya sa tabing dagat, kaya alam niyang mahalaga ang direksyon. Pero habang lumalalim ang biyahe, napansin niyang hindi sila papuntang Isla Maharlika. "Hindi ito ang ruta papuntang isla," sabi niya. Walang sumagot. Tumayo siya at hinarap si Doña Severina. "Saan niyo ako dinadala?" Doon unang gumiti ang matanda nang walang maskara. Hindi na ito nagpapanggap na biyanan na may pakialam sa charity. Ang nasa harap ni Celestina ay isang babaeng sanay mag-utos at sanay masunod kahit buhay ang kapalit. "Matagal kitang tiniis. Mula nung pumasok ka sa bahay namin, dinala mo ang amoy ng palengke, ang kapal ng mukha ng mga mahihirap, at ngayon, pati baho ng mga bagay na hindi mo dapat pinapakialaman. Ang ibig niyong sabihin, yung krimen niyo." Lumapit si Octaviano, namumula ang mukha. "Mag-ingat ka sa bibig mo." "Bakit? Totoo naman, ginagamit niyo ang pangalan ni Damien." Hinawakan ni Brando ang braso niya, mahigpit. "Madam, tapusin na natin ito." Sumubukan ni Celestina na kumawala. "Bitawan mo ako!" Sumigaw siya ngunit walang makakarinig sa gitna ng dagat. Malayo na sila sa pampang. Ang kulay ng tubig ay mas madilim at ang alon ay mas malakas kaysa kanina. Doon niya naunawaan ang buong plano.
Hindi charity trip, hindi simpleng pagbaganta. Dinalan nila siya roon para mawala. Doña Severina, sabi ni Celestina, pinipilit maging matatag kahit nanginginig ang tuhod. Kung may natitira pa kayong awa kay Damian, huwag ninyo itong gawin. Anak ninyo siya. Masisira siya kapag nalaman niya ito. Hindi ka malalaman, sabi ng matanda. At kung may malaman man siya, sasabihin naming aksidente, na nahulog ka, na masama ang panahon, na ginuma namin ang lahat para iligtas ka. Hindi kayo paniniwalaan ni Damian. Ngumiti si Octaviano. Maniniwala siya kapag umiiyak si Mama, lalo na kapag wala ng boses para sumilita. Pinilit ni Celestina na kumapit sa gilid ng bangka. Sa isip niya, sumagi ang mukha ni Aling Maripas, si Inigo, si Nati, at si Damian. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi doon. Hindi sa kamay ng mga taong ang tanging kasalanan niya ay nakita niya ang katotohanan. Bigla siyang kumagot sa kamay ni Brando. Napaungol ito at nabitawan siya. Sinipa niya si Gerson sa tuhod at nagtangkang tumakbo papunta sa unahan ng bangka. Ngunit hinablot siya ni Kaloy. Nagkagulo sila. Sa gitna ng sigawan at hampas ng alon, narinig niya ang sigaw ni Doña Severina. "Itulak niyo na!" Isang malakas na puwersa ang tumama sa likod ni Celestina. Nawalan siya ng balanse. Saglit niyang nakita ang mukha ni Doña Severina. Walang luha, walang konsyensya, walang takot. Pagkatapos, tubig na ang sumalubong sa kanya. Malamig, malalim, nakakabingi. Nang umahon siya, sumigaw siya ng buong lakas. "Tulong! Tulong!" Ngunit umaandar na palayo ang bangka. Nakita niya si Octaviano na nakatingin sa kanya, si Brando na hawak pa rin ang sugat sa kamay, at si Doña Severina na nakatayo sa likod na parang reyna sa sariling hatol. "Diyan ka na mamatay, dahil walang maniniwala na pinili naming iligtas." Unti-unting lumiit ang bangka sa paningin ni Celestina. Sinubukan niyang lumangoy, ngunit mabigat ang damit niya. Humahampas ang alon sa mukha niya. Ilang beses siyang nakalunok ng tubig alat. Kumakapit siya sa buhay gamit ang natitirang lakas, ngunit bawat minuto ay mas lumalayo ang pag-asa. "Diyos ko," bulong niya habang umiiyak. "Huwag pa po, hindi pa po pwede." Sa gitna ng pagod at takot, may tumama sa kanyang braso, isang piraso ng kahoy mula sa sirang fish crate na inaanod. Agad niya itong yakapin. Hindi iyon sapat para iligtas siya ng tuluyan, pero sapat para hindi siya agad lumubog. Kumapit siya roon na parang yakap ng ama niyang matagal nang wala. Naalala niya ang sinabi ni Mang Teodorico noon. Ang dagat, minsan maamo, minsan galit. Pero kung marunong kang mumarespeto, matututo kang mabuhay kasama niya. "Pa," hikib niya, "tulungan niyo po ako." Lumipas ang oras. Hindi na niya alam kung gaano katagal siyang inaanod. Minsan ay naririnig niya ang huni ng ibon, minsan ay puro alon lang. Namaga ang labi niya sa alat. Nanghina ang mga braso niya. Ilang beses siyang muntik mawalan ng kamalayan, ngunit sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ni Damian. Hindi bilang lalaking dapat magligtas sa kanya, kundi bilang taong kailangang malaman ang katotohanan. Samantala, sa mansyon ng Veltrano, umuwi sina Doña Severina ng dapit hapon. Basa ang laylayan ng damit nito, ngunit maayos pa rin ang ayos ng buhok. Si Octaviano naman ay agad uminom ng alak pagdating. Nang tanungin ng isang tauhan kung nasaan si Celestina, agad umarte si Doña Severina. "Na aksidente," sabi. Nanginginig ang boses na halatang pinaghandaan. "Nahulog siya sa bangka. Kinailangan naming siyang iligtas pero malakas ang alon." Si Nati, na nakatayo sa may pinto ng kusina, ay parang binagsakan ng langit. Nahawakan niya ang pader para hindi tumamba. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na nagsisinungaling sila. Ngunit naalala niya ang pouch, ang ebidensya at ang bilin ni Celestina.
Kinagabihan, dumating si Damian mula Maynila. Pagbabalang niya ng sasakyan, sinalubong siya ng umiiyak na si Doña Severina. "Anak," hagulgol nito, "si Celestina, nahulog siya sa dagat." Parang tumigil ang mundo ni Damian. "Ano? Ginawa namin ang lahat," dagdag ni Octaviano habang nakayuko. "Pero wala na. Ang lawak ng dagat, kuya." Hindi namiwala agad si Damian. Nagwala siya. Tumawag siya ng Coast Guard, pribadong divers, mangingisda at kahit sinong pwedeng tumulong. Buong gabi siyang nasa pantalan, sumisigaw ng pangalan ng asawa. "Sel! Sel!" Ngunit walang sumagot kundi alon. Sa kabilang dako ng dagat, habang papalapit ang madaling araw, halos wala ng malay si Celestina. Ang katawan niya ay sugatan, ang balat niya ay nangingitim sa lamig, at ang mga daliri niya ay halos bumitaw na sa kahoy. Akala niya iyon na ang wakas. Akala niya matatapos ang buhay niya sa gitna ng tubig, dala ang katotohanang hindi narinig ng mundo. Pero bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, may narinig siyang boses. "Ate Orduha, may tao sa tubig!" Isang maliit na bangka ang papalapit. Sakay nito si Kapitana Orduha Maliksi, isang biyudang leader ng liblib na isla ng Talimara, at ang pamangkin nitong si Banjo Salceda, dating Coast Guard na matagal nang umalis sa serbisyo matapos madawit sa kasong hindi niya ginawa. "Dali! Hilahin mo!" sigaw ni Kapitana Orduha. Malakas ang bisig ni Banjo nang abutin si Celestina. Halos wala na itong malay nang maiangat nila sa bangka. Umubo siya ng tubig. Nang imulat niya ng bahagya ang mga mata, hindi niya kilala ang mga taong nasa harap niya. "Damian!" mahinang sambit niya. "Sabihin niyo kay Damian." "Huminga ka muna, hiha," sabi ni Kapitana Orduha habang binabalutan siya ng kumot. "Ligtas ka na." Pero bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, may bumulong siya sa pagitan ng nanginginig na labi. "Beltrano, pinatay nila ako." Nagkatinginan sina Kapitana Orduha at Banjo. Sa mukha ng babaeng kanilang nasagip, nakita nila hindi lang ang takot ng isang muntik ng mamatay, kundi ang bigat ng isang katotohanang kayang magpabagsak ng makapangyarihang pamilya. Dinala nila siya sa isla ng Talimara, malayo sa mata ng Beltrano. Doon, sa isang maliit na kubo malapit sa klinika ni Doktora Elpidia Razon, nagsimula ang mabagal na pagliligtas sa kanya. Nilinis ang kanyang sugat, binigyan siya ng tubig, binalutan ng pasa, at binantayan buong gabi. Pagmulat ni Celestina, unang bumungad sa kanya ang mukha ni Kapitana Orduha. "Nasaan ako?" paos niyang tanong. "Sa Talimara," sagot ng matanda. "Natagpuan ka namin sa dagat. Akala namin patay ka na." Napaiyak si Celestina. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil naalala niyang may mga taong desisyong dapat siyang mamatay, ngulit may ibang taong piniling iligtas siya kahit hindi siya kilala. "Kailangan kong umuwi. Kailangan kong sabihin kay Damian." Umiling si Banjo mula sa gilid ng kwarto. "Hindi pa pwede. Kung totoo ang sinabi mo kagabi, babantayan ka nila. Kapag nalaman nilang buhay ka, tatapusin nila ang hindi nila natapos." Tahimik si Celestina. Masakit tanggapin pero alam niyang tama ito. Sa mainland, akala ng lahat patay na siya. Ang pamilyang nagtangkang pumatay sa kanya ay may pera, koneksyon at kapangyarihan. Kung susugod siya ng sugatan at walang ebidensya, baka tuluyan na siyang mawala. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa banig at naririnig ang alon sa labas, tahimik siyang umiiyak. Ngunit sa bawat luhang bumabagsak, may bagong panataring nabubuo sa dibdib niya. Hindi siya mamamatay sa kwento ng mga Beltrano. Hindi siya mananatiling bangkay sa kasinungalingan nila. At sa oras na bumalik siya, hindi na siya babalik bilang babaeng iniwan sa dagat. Babalik siya bilang katotohanang hindi nila kayang lunurin. Bago tayo magpatuloy sa ikatlong bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parting ito, hindi na nating babalikan ang sandaling iniwan si Celestina sa dagat. Tapos na ang gabing iyon. Ang haharapin naman natin ngayon ay ang mabagal, masakit,
pero makapangyarihang pagbangon ng isang babaeng akala ng lahat ay patay na. Sa unang linggo ni Celestina sa isla ng Talimara, halos hindi siya nagsasalita. Nakahiga siya sa maliit na kubo sa tabi ng klinika ni Doktora Elpidia Razon, nakatitig sa bubong na gawa sa pawid habang naririnig sa labas ang hampas ng alon. Bawat tunog ng tubig ay parang kumakapit sa dibdib niya. Kapag may malakas na alon na tatama sa bato, napapabalikwas siya na parang muli siyang nasa gitna ng dagat, kumakapit sa basag na kahoy, nilalamon ng dilim at alat. Huminga kahiha, madalas sabihin ni Doktora Elpidia habang hawak ang pulso niya. Wala ka na ron, nandito ka na sa lupa, ligtas ka rito. Pero hindi ganun kadaling maniwala ang katawan ni Celestina. Kahit nasa tuyong banig siya, pakiramdam niya ay inaanod pa rin siya. Kahit may kumot na nakabalot sa kanya, pakiramdam niya ay nilalamig pa rin siya sa gitna ng dagat. At kahit sinasabi ng mga tao sa paligid na buhay siya, may bahagi sa kanya na parang naiwan sa tubig noong gabing tinangkang burahin ng pamilya Beltrano. Si Kapitana Orduha Maliksi ang madalas umupo sa tabi niya. Isang biyuda itong may malalim na boses, malakas na tindig at mga matang sanay makita ng hirap sa buhay. Hindi ito mahilig sa mahabang sermon. Madalas maglalagay lang ito ng lugaw sa maliit na mesa at magsasalita ng payak. Kumain ka, kahit 3 subo lang. Kapag hindi kikilos si Celestina, uupo lang ito sa tabi niya. Noong namatay ang asawa ko sa laot, 3 araw din akong hindi kumain. Kwento ni Kapitana Orduha isang hapon. Akala ko kapag hindi ako kumain, susunod ako sa kanya. Pero may anak akong umiiyak sa tabi ko. Doon ko naintindihan. Minsan, ang pagkain ay hindi dahil gusto mong mabuhay. Minsan, kumakain ka muna para balang araw, maalala mong gusto mo pa palang mabuhay. Tumingin si Celestina sa kanya, luaan ng mga mata. Hindi ko po alam kung paano magsisimula. Hindi mo kailangang malaman ngayon, sagot ng kapitana. Basta ngayong araw, lumunok ka. Bukas, umupo ka. Sa susunod na araw, tumayo ka. Ganyan bumabangon ang taong dinurog. Hindi sabay-sabay, kundi pa isa-isang hinga. Si Banjo Salceda naman, ang pamangkin ni Kapitana Orduha at dating Coast Guard, ay hindi gaanong madaldal. Matangkad siya, kayumanggi, may piklat sa kilay, at laging seryoso ang mukha. Noong una, natatakot si Celestina sa kanya dahil sa bigat ng aura nito. Ngulit kalaunan, napansin niyang hindi siya nito pinipilit magsalita. Hindi rin siya nito tinatanong ng paulit-ulit tungkol sa nangyari. Ang ginagawa lang nito ay bantayan ng paligid, magdala ng malinis na tubig, at minsan ay mag-iwan ng maliit na notebook at lapis sa tabi niya. Para saan ito? Paos na tanong ni Celestina isang umaga. Kung hindi mo kayang sabihin, isulat mo. Petsa, pangalan, lugar, kahit pira-piraso. Kapag handa ka na, magiging ebidensya yan. Doon nagsimulang magsulat si Celestina. Sa una, pangalan lang. Doña Severina, Octaviano, Brando Laksamana, Caloy, Gerson, Mirela, Lumang Bodega, Peking Pirma, Fishing Vessels, Charity Trip. Hindi kumpleto ang mga tangungusap niya. Minsan nanginginig ang sulat. Minsan nababasa ng luha ang papel. Pero araw-araw nadadagdagan. At sa bawat salitang na isusulat niya, pakihamdam niya ay may maliit na piraso ng kanyang sarili na bumabalik mula sa dagat. Pagkalipas ng 2 linggo, kaya na niyang umupo sa labas ng kubo. Sa harap niya, tanawang maliit na komunidad ng Talimara. Hindi mayaman ang isla, pero buhay na buhay ito. May mga batang nagtatakbuhan sa buhangin. May mga matatandang nag-aayos ng lambat. May mga babaeng nagbibilad ng pusit at isda sa mahabang kawayan. Hindi niya alam kung bakit, pero sa gitna ng simpleng galaw ng mga tao, nakadama siya ng kakaibang kapayapaan. Isang umaga, dinalhan siya ni Kapitana Orduha ng basket ng sariwang isda. Marunong ka raw magtimpla ng daing? Tanong nito. Bahagyang napangiti si Celestina. Opo, bata pa lang ako, iyon ang ginagawa namin ni nanay. Kung kaya mo, turuan mo ang mga babae rito ng mas maayos na timpla at pagbalot.
Minsan kasi nasisira ang produkto bago makarating sa bayan. Natigilan siya. Ako po. Sino pa ba? Hindi kami sinagip para maging anino habang buhay. Sa una, takot siyang makihalubilo. Ayaw niyang makilala ng marami. Ayaw niyang may makirinig ng tunay niyang pangalan. Kaya sa talimara, nakilala siya bilang si Celia Mar, isang babaeng nasagip sa dagat na pansamantalang nakikitira sa kapitana. Hindi na nagtanong ang mga tao. Sa mga yiblib na komunidad, may mga sugat na nire-respeto kahit hindi ipinapaliwanag. Unti-unti nagsimula siyang tumulong. Tinuruan niya ang mga babae kung paano pantayin ang hiwa ng isda, paano timplahan para hindi sobrang alat, paano magbilad ng hindi nadadapuan ng dumi, at paano maglagay ng simpleng label sa supot. Ginamit niya ang natutunan niya noon sa palengke at sa mga librong pinag-aralan niyang gabi. Kung pare-pareho ang lasa at malinis ang balot, paliwanag niya sa grupo ng kababaihan, mas mataas ang presyo. Hindi pwedeng laging middleman ang kumikita. Dapat kayo rin. Isa sa mga nakinig ay si Manang Oryang, asawa ng mangingisda na may 7 anak. Celia, kung ganito ang ayos ng paninda namin, baka hindi na kami malugi sa biyahe. Hindi baka, sagot ni Celia. Kailangan lang nating maging maingat, unti-unti. Sa unang pagkakataon, mula nang nangyari ang pagtataksil, may araw na hindi puro takot ang nararamdaman ni Celestina. Nang nakita niyang nakangiti ang mga babae dahil tumaas ang kita sa unang batch ng pinatuyong isda, may munting init na bumalik sa puso niya. Hindi pa iyon lubos na saya, hindi pa iyon paggaling, pero isa iyong paalala na may kakayahan pa rin siyang gumawa ng maganda kahit sinubukan siyang sirain. Samantala, sa San Aurelio, patuloy ang paglulukha ni Damian. 6 na linggo mula nang nawala si Celestina, ngunit hindi pa rin niya matanggap ang sinabi ng pamilya. Araw-araw siyang pumupunta sa pantalan, kinakausap ang Coast Guard, binabayaran ng mga mangingisda para ipagpatuloy ang paghahanap, kahit sinasabi ng ibang wala na itong saysay. Sir Damian, maingat na sabi ng isang opisyal isang umaga. Sa tagal na po ng panahon, kailangan na nating tanggapin ng posibilidad. Hindi, putol niya. Hanggat wala akong nakikitang katawan, hindi ako titigil. Sa mansyon, ginagamit ni Doña Severina ang kalungkutan ni Damian para kontrolin siya. Araw-araw siyang pinapaalaalahan na kailangan niyang bumalik sa negosyo, na kailangan niyang harapin ang investors, na hindi pwedeng gumuho ang Beltrano dahil lang sa isang trahedya. Anak, sabi nito isang gabi habang nasa library sila, mahal mo siya, alam ko, pero patay na si Celestina. Napatingin si Damian sa ina. Huwag mong sabihing iyan na parang sigurado ka. Nagkungwaring nasaktan si Doña Severina. Ako pa ba ang sasaktan mo? Ako na nawalan din ng manugang? Sa gilid ng silid, tahimik na nakatayo si Nati dala ang tsaa. Halos mabitawan niya ang tray nang marinig ang pagsisinungaling ni Doña Severina. Ngunit pinigil niya ang sarili. Sa loob ng dibdib niya, nakabaon ang lihim. Buhay man o patay si Celestina, may ebidensyang nakatago sa lumang altar ni Aling Concordia. At habang hindi niya pa alam kung kanino ito ligtas ibibigay, kailangan niyang mabuhay at magpanggap. Isang gabi, habang naglilinis si Nati sa lumang pantry, halos mapahiyaw siya nang tumunog ang maliit na keypad phone na nakatago sa likod ng sako ng bigas. Hindi iyon regular niyang telepono. Iyon ang lumang phone na ginagamit niya noon para tawagan ang anak niya sa Maynila kapag mahina ang signal sa mansyon. Iilan lang ang nakakaalam ng numerong iyon. Sinagot niya ng nanginginig, "Hello?" Ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, isang paos ngunit pamilyar na boses ang narinig niya. "Ate Nati." Napaupo si Nati sa sahig. "Ma'am Celes?" "Ako ito." Tinakpan ni Nati ang bibig niya para hindi mapasigaw. Umagos ang luha sa pisngi niya. "Diyos ko! Buhay kayo! Buhay kayo!" "Hinaan mo po," bulong ni Celestina sa kabilang linya. Hindi pa pwedeng malaman ng kahit sino. "Nasaan po kayo? Sasabihin ko kay Sir Damian." "Hindi pa, pakiusap. Kapag nalaman nila na buhay ako, hahanapin nila ako. Baka pati kayo mahamak." Naiyak lalo si Nati. "Ano pong gagawin natin?" "Yung pouch, nasa iyo pa ba?"
Opo, nakatago pa rin sa lumang altar. Kailangan kong makuha iyon. May tutulungan ako rito. Pero hindi ikaw ang lalapit sa akin. Delikado. Doon pumasok si Banjo sa plano. Dahil dating Coast Guard, may kilala siyang mga taong pwedeng magbiyahe nang hindi agad napapansin. Iminungkahi niyang huwag direktang magkita sina Celestina at Nati. Sa halip, gagamit sila ng tagapamagitan. Isang tricycle driver na dating kapitbahay ni Nati na si Pulong Adlawan, lalaking kilala sa San Aurelio pero hindi konektado sa Beltrano. Kinabukasan, habang namamalengke si Nati para sa mansyon, lihim niyang hinanap si Pulong. Natagpuan niya ito sa terminal, nag-aayos ng gulong ng tricycle. "Pulong," mahina niyang sabi, "may ipapadala ako. Walang tanong, walang pangalan." Tumingin si Pulong sa kanya. "Delikado ba ito, Ate Nati? Para sa taong muntik nang mamatay." Hindi na nagtanong si Pulong. Matagal niya nang kilala si Nati. Alam niyang hindi ito hihingi ng tulong kung hindi mahalaga. Nang gabing iyon, kinuha ni Nati ang pouch mula sa likod ng altar. Nanginginig ang kamay niya habang tinitignan ng laman. Resibo, kopya ng listahan ng barko, maliit na memory card at piraso ng papel na may sulat kamay ni Celestina. Binalot niya ito sa lumang tela at isiniksik sa loob ng kahon na may lamang pinatuyong dahon ng laurel para magmukhang ordinaryong padala. Pagkaraan ng 2 araw, nakarating ang pouch sa Talimara. Nang hawakan ni Celestina ang ebidensya, napapikit siya ng mariin. Parang iyong piraso ng dating buhay niya na nakabalik sa kanya. Hindi lang papel ang hawak niya. Hawak niya ang dahilan kung bakit siya tinangkang patayin. Hawak niya ang pagkakataong patunayan na hindi aksidente ang nangyari. "Handa ka na bang buksan?" tanong ni Banjo. Tumango siya kahit nanginginig ang daliri. "Kailangan." Tinulungan sila ni Banjo na basahin ang memory card gamit ang lumang laptop ng barangay. Mabagal ang makina, gasgas ang screen, at ilang beses naghang. Pero nang bumukas ang mga files, sunod-sunod na lumabas ang mga parawan. Mga kahon na walang label sa bodega, plaka ng bangka, kopya ng shipping log, at isang audio file na hindi maalala ni Celestina kung kailan na-record. Maaring aksidenteng napindot ang recorder ng cellphone niya habang nasa bodega siya. Pinatugtog nila. Sa simula, puro kaluskos lang. Pagkatapos, boses ni Octaviano. "Siguraduhin mong hindi ito makakarating kay Damian." Sumunod ang boses ni Brando. "Madali lang yan, basta tuloy ang bayad at walang pakialam ang matandang babae." Tapos boses ni Mirela. "Kapag nalaman ito ni Celes, problema siya." At ang sagot ni Octaviano, "Kung magiging problema siya, aalisin natin siya." Natahimik ang buong silid. Si Kapitana Orduja ang unang sumagot. "Hindi na lang ito usapin ng smuggling. Plano na talaga nilang saktan ka." Napahawak si Celestina sa dibdib niya. Hindi dahil nagulat siya. Alam niya na iyon. Pero iba ang bigat kapag naririnig mo mismo sa boses ng mga taong nagtangkang sa buhay mo na pinag-usapan na pala nilang burahin ka bago pa man ang araw na iyon. "Kailangan natin ng abogado," sabi ni Banjo. Doon nila nakilala si Attorney Sigrid Montellon, isang abogadang naninirahan sa Karatigbayan at kilala sa pagtulong sa mga mahihirap na inaagrabyado ng makapangyarihang pamilya. Hindi siya madaling kumbinsihin. Nang unang makaharap si Celestina sa isang lihim na pagkikita sa bahay ni Kapitana Urduja, seryoso ang mukha niya at diretso ang tanong. "Alam mo bang kapag kinalaban mo ang Beltrano, hindi lang kaso ang haharapin mo? Sisiraan ka nila, bibilhin ng testigo, gagamitin ng media, baka pati mga taong tumulong sa'yo madamay." "Opo," sagot ni Celestina. "At handa ka?" Sandaling tumingin si Celestina sa dagat sa labas ng bintana. Dati ang dagat ang naging libingan sana niya. Ngayon, iyon ang naging saksi ng kanyang muling pagkabuhay. "Hindi po ako handa noong itinulak nila ako," sabi niya. "Pero nabuhay ako, kaya ngayon, pipiliin kong maging handa." Matagal siyang tinitigan ni Attorney Sigrid. Pagkatapos kinuha nito ang folder ng ebidensya. "Sige," sabi ng abogado, "pero hindi tayo susugod ng emosyon lang. Kailangan natin ng testigo, financial records, medical report at malinaw na timeline. Ang paghihiging mo, Celestina, hindi dugo, hustisya." Mula roon, mas naging maingat ang lahat.
Gumawa si Doktora Elpidia ng kompletong medical record ng mga sugat ni Celestina noong araw na natagpuan siya. Isinalaysay ni Kapitana Urduha kung saan at kailan nila siya nasagip. Sumulat si Banjo ng Maritime Observation Report, batay sa agos, lokasyon, at oras ng pagkakasagip. Kinontak ni Attorney Sigrid si Marcelo Esang, dating accountant ng Beltrano na tinanggal matapos tumangging pumirma sa Peking Liquidation Report. Nang una, natatakot si Mars. Nakipagkita siya sa kanila sa likod ng maliit na kapilya sa bayan, suot ang sombrero at face mask. Hindi niyo alam ang kaya nilang gawin. Sinira nila ang trabaho ko. Tinakot nila ang pamilya ko. Alam ko ang kaya nilang gawin, sagot ni Celestina. Nang tanggalin ni Celestina ang scarf sa leeg at makita ni Mars ang bakas ng mga pasa at sugat na hindi pa lubusang naghihilom, napayuko ito. Ginagamit nila ang pirma ni Sir Damian, sabi ni Mars. May files ako, itinago ko bago nila ako pinaalis. Akala ko wala nang gagamit noon. Kailangan namin yun, sabi ni Attorney Sigrid. Kapag ibinigay ko ito, hindi na ako makakabalik sa dating buhay ko. Mahinang sumagot si Celestina. Ako rin, pero baka iyon ang kailangan para magkaroon tayo ng mas malinis na buhay. Sa mga sumunod na buwan, patuloy na lumakas si Celestina. Hindi na siya palaging nanginginig kapag naririnig ang dagat. Nakakalakad na siya sa dalampasigan, una kasama si Kapitana Urduha, pagkatapos mag-isa. Minsan sinusubukan niyang ilubog ang paa sa tubig. Sa unang beses, umiyak siya. Sa ikalawa, hindi na siya umatras. Sa ikatlo, nagtagal siya roon hanggang lumubog ang araw. Sa kabilang paglago, lumago rin ang maliit na hanap buhay ng mga babae sa Talimara. Ang dating simpleng bilad na isda ay naging maayos na produktong nabibili sa kabilang bayan. Si Celestina ang nagturo ng listahan ng gastos, paghahati ng kita at simpleng record book. Hindi niya napapansin, pero unti-unti niyang naitatayo ang pangarap niyang seafood livelihood, hindi pa man sa San Aurelio, kundi sa islang sumagip sa kanya. Isang araw, habang inaayos niya ang mga produkto kasama si Manang Oryang, lumapit si Kapitana Urduha at inabot ang isang sombre. Ano po ito? Tanong ni Celestina. Unang kita ng grupo, pinagbutohan nila, may bahagi ka. Umiling agad siya. Hindi po, sa kanila yan. Tinulungan mo silang kumita, hindi awa ito, bayad ito sa trabaho mo. Hawakan ni Celestina ang sombre. Matagal siyang tumahimik. Sa loob ng maraming buwan, pakiramdam niya biktima siya, taong itinapon, taong kailangang itago. Ngunit sa sandaling iyon, muli niyang naramdaman na may kakayahan siyang tumayo sa sarili niyang paa. Samantala, si Damian naman ay nagsisimula na ring makakita ng bitak sa kwento ng pamilya. Isang gabi habang inaayos ang lumang gamit ni Celestina sa kanilang silid, nakita niya sa tablet nito ang unsent draft ng mensahe, "May nakita ko sa lumang bodega, ginagamit nila ang pirma mo." Hindi iyon na ipadala kasi kinuha ni Octaviano ang cellphone niya noong araw bago ang biyahe. Nang tanungin ni Damian si Octaviano kung sa bodega, umiwas ito. Kuya, nagluluksa ka lang kaya kung ano-anong iniisip mo. Bakit may dokumentong may pirma ko sa shipment na hindi ko alam? Namula si Octaviano. Tanungin mo ang accounting. Tinatanong kita. Doon nagsimulang maghinala si Damian. Hindi niya pa alam na buhay si Celestina, mulit alam niyang may mali. Palihim niyang kinausap si Nati, ngunit natakot itong magsabi ng lahat. Ate Nati, pakiusap ko, kung may alam ka tungkol kay Celes, sabihin mo sa akin. Napaluha si Nati. Sir, ang masasabi ko lang po, huwag kayong basta maniniwala sa sinabi nila. Iyon lang, pero sapat iyon para lalo siyang maghukay. Sa Talimara, dumating ang ika-6 na buwan mula nang nasagip si Celestina. Sa araw na iyon, nakaupo siya sa harap ni na Attorney Sigrid, Banjo, Kapitana Urduja, Dr. Elpidia at Mars. Nasa mesa ang mga folder, kopya ng audio file, medical records, bank trail, shipping logs at testimonya. Hindi pa kumpleto ang laban, ngunit matibay na ang pundasyon. May malaking investors gala ang Beltrano Grand Marina sa susunod na buwan, sabi ni Attorney Sigrid. Naroon ang press, investors, local officials at board members.
Kung ilalabas natin ito sa tamang oras, hindi nila madaling matatabunan. Tumingin si Banjo kay Celestina. Pero ibig sabihin, makikita ka nila. Malalaman nilang buhay ka. Tahimik si Celestina. Hinawakan niya ang rosaryo ng ina sa bulsa, saka huminga ng malalim. 6 na buwan nilang akong ginawang multo. 6 na buwan nilang pinalabas na aksidente ang ginawa nila. Tama na. Sigurado ka? Tanong ni Kapitana Urduja. Tumayo si Celestina. Hindi na siya ang babaeng nangangatog sa banig. Hindi na siya ang babaeng hindi makatingin sa dagat. May sugat pa rin siya, oo. May takot pa rin. Pero ngayon, may direksyon na ang takot na iyon. Hindi ako babalik para manakit, sabi niya. Babalik ako para magsalita, para malaman ni Damian ang totoo, para hindi na nila magamit ang yaman nila sa pananakit ng iba. Sa labas, humampas ang alon sa dalampasigan ng Talimara. Dati, tunog yun ng bangungot. Ngayon, para kay Celestina, tunog yun ng panininil. At sa unang pagkakataon matapos siyang itapon sa dagat, hindi na siya nagdasal na sana makaligtas. Nagdasal siya na sana pagbalik niya, kayanin ng katotohanan na wasakin ang kasinungalingang 6 na buwan nang nagpapanggap na lugsa. Bago tayo magpatuloy sa ika-4 na bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parteng ito, dumating na ang araw na matagal pinaghandaan ni Celestina. Ang araw na haharap siya sa mga taong akala nila ay nailibing na nila ang katotohanan sa ilalim ng dagat. 1 buwan matapos ang huling pagpupulong sa Talimara, naging mas maingat ang bawat kilos ni Celestina. Hindi na siya basta lumalabas ng mag-isa. Hindi na rin siya gumagamit ng kahit anong numero na maaaring matrace pabalik sa kanya. Sa tulong ni Attorney Sigrid Monteleon, unti-unting naisubmiti sa tamang opisina ang ilang paunang dokumento, hindi pa bilang buong reklamo, kundi bilang confidential report sa maritime investigators. Gusto nilang siguraduhin na sa oras ng pagbabalik ni Celestina, hindi lang luha at galit ang dala niya. Kailangan may batas, may testigo, may record, at may mga taong handang umaksyon. Sa maliit na bahay ni Kapitana Urduja, nakalatag sa mesa ang mga damit na pipiliin ni Celestina para sa gabing iyon. Hindi marangya ang gusto niya. Ayaw niyang magmukhang naghahamon sa pamamagitan ng alahas o kinang. Pinili niya ang isang payak ngunit maayos na kulay puting bestida na hanggang tuhod, may kasamang manipis na abong shawl. Para kay Kapitana Urduja, mukha siyang pupunta sa misa. Para kay Banjo, mukha siyang pupunta sa korte. Para kay Celestina, tama lang iyon. Ang gabing iyon ay parang paglulugsa at paglilitis ng sabay. Pwede ka pang umatras, mahinang sabi ni Banjo habang inaayos niya ang folder ng mga kopya ng ebidensya. Nakapagpadala na tayo ng files, pwedeng kami muna ang humarap. Tumingin si Celestina kay Banjo. Sa loob ng 6 na buwan, naging tahimik nitong tagabantay si Celestina. Hindi niya kailanmang hining na magsalita nito ng matatamis na pangako. Ang sapat na sa kanya ay ang klase ng katapatan na ipinakita nito. Ang tahimik na pag-aalalay sa taong basag pa rin hanggang muli itong matutong tumayo. Banjo, ako ang sinubukang patayin. Ako ang pinalabas nilang patay. Kung ibang tao ang haharap sa akin, mananatili pa rin akong multo sa kwento nila. Hindi na kumontra si Banjo. Tumando ng ito at isinara ang folder. Si Kapitana Urduja naman ay lumapit at inayos ang shawl sa balikat ni Celestina. Huwag mong kalilimutan, ano? Hindi ka pupunta roon para magmakaawa. Pupunta ka roon para ibalik ang pangalan mo sa sarili mong bibig. Napaluha si Celestina, pero hindi niya hinayaan na bumagsak ang luha. Kayo po ang nagbigay ng lakas sa akin. Hindi, nasa iyo na ang lakas. Kami lang ang naghintay hanggang maalala mo. Gabi ng Investors Gala sa Veltrano Grand Marina nang dumating sila sa San Aurelio. Mula sa malayo, tanawang malaking bulwagan na napapalibutan ng ilaw, magagarang sasakyan at mga taong nakasuot ng damit na tila walang bahid ng problema sa mundo. May red carpet sa harap, may mga photographer, may mga lokal na opisyal, may mga negosyanteng galing Maynila at may ilang mamamahayag na inimbitahan para ipakita ang bagong expansion project ng Veltrano. Sa loob ng bulwagan, pilit na nakangiti si Damian habang kausap ang investors.
6 na buwan nang patay sa mata ng publiko si Celestina, ngulit sa mukha niya halatang hindi pa rin ito tapos magluksa. Pumayat siya, lumalim ang mata. Kahit suot niya ang mamahaling tuksido, may bigat sa balikat niya na hindi maitago ng kahit anong porma. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, nakatayo si Doña Severina, suot ang emerald gown at perlas sa leeg, para siyang reyna ng pamilyang nakaligtas sa iskandalo. Nasa tabi niya si Octaviano na halatang balisa, inom ng alak, si Mirela naman ay abala sa paglapit-lapit kay Damian, nagpapanggap na mapagkalingang kaibigan. Damian, malumanay na sabi ni Mirela habang inaabot sa kanya ang champagne, kailangan mong ngumiti kahit kaunti, lahat nakatingin sa'yo. Hindi kinuha ni Damian ang baso. Hindi ako narito para magdiwang. Napahiya si Mirela, ngungit ngumiti pa rin. Alam ko, pero kailangan ng pamilya mo ang gabing ito. Tumingin si Damian sa entablado kung saan nakalagay ang malaking logo ng Veltrano Grand Marina. Minsan iniisip ko, baka nasyado kong inuna ang pamilyang ito kaya hindi ko nakita kung ano ang nangyayari sa harap ko. Nanigas ang ngiti ni Mirela. Anong ibig mong sabihin? Hindi na siya sinagot ni Damian. Ilang minuto bago magsimula ang pangunahing programa, may pumasok na grupo sa likod na entrance ng bulwagan. Nauna si Attorney Sigrid, kasunod si Dr. Elpidia, Kapitana Orduha, Banjo at Mars Idang. Sa huli, si Celestina. Walang nakapansin agad dahil abala ang lahat sa stage. Mulit nang mapalingon ng isang waiter at mabitawan ito ang tray na may baso, doon nagsimulang kumalat ang bulungan. Hindi ba? Siya ba yun? Akala ko patay na siya. Unti-unting huminto ang musika, parang dahan-dahang pinatay ng hangin ang ingay sa buong bulwagan. Ang mga taong dating abala sa pag-uusap ay isa-isang napalingon, at sa gitna ng liwanag nakatayo si Celestina Amarante Veltrano. Buhay, sugatan ng alaala ngunit matatagang tindig. Si Damian ang huling nakakita sa kanya. Nang magtama ang kanilang mata, parang nawala ang lahat ng tao sa paligid. Bumagsak sa kamay niya ang hawak na folder. Ang mukha niya ay namutla, pagkatapos ay napuno ng luha. "Sel!" Halos bulong lang niya. Humakbang siya palapit, ngunit hindi agad tumakbo si Celestina kay Damian. Kahit gustong-gusto niyang yakapin ang lalaking minahal niya, alam niyang ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa kanilang dalawa. Ito ay tungkol sa katotohanang 6 na buwang tinakpan ng kasinungalingan. Sa kabilang dako, tila naging bato si Doña Severina. Nawala ang kulay ng mukha nito. Ang mga daliri nitong nakahawak sa perlas ay nanginig. Si Octaviano naman ay napaatras. Nabangga ang mesa at muntik matumba ang bote ng alak. Imposible. Hindi pwede. Narinig iyon ni Mirela at nakita ni Celestina kung paana ito namutla. Yun ang mukha ng taong alam na ang patay na akala nilang tahimik na, bumalik na may dalang ebidensya. Tumayo si Attorney Sigrid sa tabi ni Celestina at itinaas ang kamay para humingi ng katahimikan. "Ako si Attorney Sigrid Monteleon. Ang babaeng nasa harap ninyo ay si Celestina Amarante Veltrano, asawa ni Damian Veltrano. 6 na buwang pinalabas na patay matapos ang sinasabing aksidente sa dagat. Ngayong gabi, narito siya para sabihin ang totoo." Nagkagulo ang bulwagan. May mga kamera na nagsimulang mag-record, may investors na nagbubulungan, may tao ng Veltrano na gustong lumapit, ngunit agad silang hinarang ni Banjo. Sa labas ng bulwagan, nakapwesto na ang mga maritime investigators at ilang pulis na lihim na kinontak ni Attorney Sigrid, hindi pa sila pumapasok, hinihintay nila ang tamang sandali. Huminga ng malalim si Celestina. Hawak niya ang maliit na mikroponong ibinigay ng isang technician na hindi na alam kung sino ang susundin. Nanginginig ang kamay niya pero hindi ang boses. "Hindi ako na-aksidente. Hindi ako nahulog dahil sa sama ng panahon. Hindi ako nawala dahil sa kapabayaan. Dinala ako sa gitna ng dagat at iniwan para mamatay." May mga napasigaw ng gulat. Si Damian naman ay napahawak sa dibdib, parang sinaksak ng mismong salitang narinig niya. "Sel!" muli niyang sabi, pero hindi siya makalapit. Tumingin si Celestina sa kanya sandali. "Damian, kailangan mong marinig ito hanggang dulo." Tumango si Damian, luhaan ngunit nakikinig. Isa-isang inilatag ni Attorney Sigrid ang mga dokumento sa malaking screen. Una, ang medical report ni Dr. Elpidia, mga sugat, pasa, dehydration at trauma na natatagpuan ni Celestina nang matagpuan siya sa dagat.
Tumayo si Doktora Elpidia at nagsalita. Nang dalhin siya sa akin sa Talimara, halos wala na siyang malay. Ang mga sugat niya ay hindi tugma sa simpleng pagpakadulas lang sa bangka. May mga marka ng pagpigil sa braso at pasa sa likod. Sumunod na nagsalita si Kapitana Urduha. Buo ang boses nito sa harap ng mga mayayaman at makapangyarihan. Ako ang nakakita sa kanya. Hindi kami parte ng kahit anong politika. Isa lang siyang babaeng palutang-lutang sa dagat, halos patay na, pero may paulit-ulit na sinasabi, Veltrano. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Ang ilang investors ay naglabas na ng cellphone. May isa namang local official ang palihim na lumayo sa tabi ni Doña Severina na para bang ayaw nang madikit sa anumang mangyayari. Pagkatapos pinatugtog ni Attorney Sigrid ang audio file mula sa memory card. Sa simula ay kaluskos, pagkatapos ay malinaw na boses ni Octaviano. Siguraduhin mong hindi ito makakarating kay Damian. Nang marinig iyon, napalingon si Damian sa kapatid. Octaviano! Hindi sumagot si Octaviano. Pawis na ito. Sumunod ang boses ni Brando. Madali lang iyan, basta tuloy ang bayad. Pagkatapos, boses ni Mirela. Kapag nalaman ito ni Celes, problema siya. At ang huling linya ni Octaviano, kung magiging problema siya, aalisin natin siya. Parang sumabog ang bulmugan sa ingay. Tumayo ang ilang bisita. May sumigaw na, "My God!" May ibang nagsabing tawagin ng pulis. Si Mirela ay naupo sa silya, naninginig ang kamay, habang si Octaviano ay biglang naglakad papunta sa gilid, tila naghahanap ng tatakasan. "Fake yan!" sigaw ni Octaviano. "Peke yan! Ginawa nila yan para sirain kami." Doon lumabas si Marge Idang mula sa likod ni Attorney Sigrid. Dala niya ang folder ng financial records na ilang buwang itinago niya. "Kung fake yan," sabi ni Marge, "paano mo ipapaliwanag ang mga peking liquidation report na pinapapirma mo sa akin? Paano mo ipapaliwanag ang shipping logs na ginamitan ng pirma ni Sir Damian kahit nasa Maynila siya sa petsang iyon?" "Sinungaling ka!" bulyaw ni Octaviano. "Hindi," sagot ni Marge. "Natatakot lang ako noon, pero hindi na ngayon." Napatingin si Damian sa mga dokumentong ipinakita sa screen. Nandoon ang pirma niya o pekeng anyo ng pirma niya sa mga papeles na hindi niya kailanman nakita. Unti-unting nabuo sa kanya ang larawan ng panlulokong matagal nang nangyayari sa ilalim ng sariling apelyido. Lumapit siya kay Celestina, ngunit huminto ilang hakbang ang layo. Hindi niya ito hinawakan. Siguro dahil alam niyang wala pa siyang karapatang humingi ng yakap. "Celes," basag ang boses niya, "patawarin mo ako. Hindi ko nakita. Hindi kita naprotektahan." Pumikit si Celestina. Sa loob ng 6 na buwan, ilang beses niyang inisip ang sandaling muli silang magkikita. Minsan galit siya, minsan nangungulila, minsan gusto niyang yakapin ito, minsan gusto niyang sisihin. Ngayon, nasa harap na niya si Damian, at ang tanging nararamdaman niya ay bigat. "Celes," sabi niya, at napaluha ang lalaki. "Mahal kita, Damian, pero ang pagmamahal mo sa akin noon ay hindi sapat para makita mo ang ginagawa ng pamilya mo. Hindi sapat ang pagsisisi kung hindi ka maninindigan ngayon." Tumango si Damian habang tumutulo ang luha. "Maninindigan ako, kahit sarili kong ina, kahit sarili kong kapatid." Sa puntong iyon, hindi na nakatiis si Doña Severina. Umakyat siya sa maliit na entablado, pilit na ibinabalik ang dignidad sa mukha. "Kasinungalingan yan," sigaw niya. "Ginagawa ito ng babaeng yan dahil gusto niyang sirain ang pamilyang nag-ahon siya sa putik." Tahimik na siyang hinarap si Celestina. "Hindi niyo ako inahon. Pinakasalan ng anak niyo ako, pero araw-araw niyong ibinagwa kong lunod sa pangmamaliit. Wala kang utang na loob." "Utang na loob?" Nanginginig ang boses ni Celestina, pero hindi na sa takot. "Iniwan niyo ako sa dagat." Natahimik ang lahat. "Hindi ko hawak ang kamay na tumulak sa akin," patuloy ni Celestina, "pero naroon kayo. Narinig ko ang utos, narinig ko ang boses niyo.
At bago kayo umalis, sinabi niyo sa akin na doon na ako mamamatay. Saglit na bumagsak ang maskara ni Doña Severina. Isang iglap lang, ngunit sapat para makita ng marami. Takot, galit, pagkataranta. Biglang tumakbo si Octaviano papunta sa side exit. Ngunit bago pa siya makalabas, humarang si Banjo at hinawakan siya ng braso. "Bitawan mo ako!" sigaw ni Octaviano. "Dating Coast Guard ako," mahinang sabi ni Banjo. "Alam ko kung paanong humawak ng taong tumatakas." Sa labas, pumasok na ang mga pulis at maritime investigators. Kasama nila si Brando Laksamana na nakaposas na pala dahil naaresto ng mas maaga sa checkpoint matapos itong subukang lumabas ng lalawigan. Nang makita ni Brando si Doña Severina at Octaviano, agad itong nagsalita. "Sila ang nag-utos. Sila. Bayad lang ako." Tumahimik ka! Sigaw ni Octaviano. Ngunit, huli na. Si Brando, sa takot na siya ang sumalo sa lahat, ibinunyag ang eksaktong detalye ng biyahe, ang pangalan ni Kaloy at Gerson at ang utos na palayuin ang bangka matapos itulak si Celestina. Si Mirela na nanginginig na sa takot, biglang tumayo. "Hindi ako kasama sa bangka," umiiyak niyang sabi. "Pero alam kong may gagawin sila. Sinabi ni Octaviano na pagkatapos ng gabing iyon, wala nang problema kay Celes." Napatingin si Damian kay Mirela na puno ng pagkasuklam. "Alam mo?" Hindi makasagot si Mirela. Mula sa likuran, lumapit si Nati. Kanina pa pala siya naroon kasama ni Attorney Sigrid, ngunit hindi agad nagpakita. Dala niya ang maliit na supot na may piraso ng telang galing kay Celestina noong araw ng biyahe. "Sir Damian, umiiyak na sabi ni Nati. Pasensya na po kung ngayon lang ako nagsalita. Natakot po ako, pero nakita ko po ito sa lumang bangkang ginamit nila noong gabing bumalik sila. Sabi nila na aksidente si Ma'am Celes, pero may dugo po sa sahig ng bangka. Tinago ko ito." Tinanggap ni Damian ang tela. Nanginginig ang kamay niya. Pagkatapos, hinarat niya ang ina. "Ma," sabi niya, halos hindi makapaniwala. "Paano niya nagawa yon?" Sa unang pagkakataon, hindi agad nakasagot si Doña Severina. Nang magsalita siya, wala nang lambing ng ina. Ang naroon ay yabang na pilit inililigtas ang sarili. "Ginawa ko ang kailangan para sa pamilya." "Hindi," sagot ni Damian. "Ginawa mo ang kailangan para sa sarili mong kapangyarihan." Lumapit ang pulis at binasahan ng karapatan sina Doña Severina, Octaviano at ang iba pang hangkot. Nagpumigla si Octaviano. Si Doña Severina naman ay nanatiling tuwid ang tindig kahit nanginginig ang labi, na para bang kahit arestado na, ayaw pa rin itong magmukhang talo. Habang inilalabas sila sa bulwagan, nagsisigawan ang mga reporter, umiilaw ang kamera. Ang Beltrano Grand Marina na dapat sana ay magiging entablado ng karangyaan, ay naging entablado ng pagbagsak. Sa gitna ng gulo, tumalikod si Celestina at lumabas papunta sa veranda na nakaharap sa dagat. Sumunod si Kapitana Orduha. Hindi na niya pinigilan ng tuluyang umiyak si Celestina. Yumuko siya, humawak sa railing at umiyak ng parang inilalabas ang 6 na buwang pananahimik, takot, galit at pangungulila. "Akala ko kapag nangyari ito, gagaan agad," sabi ni Celestina sa pagitan ng hikbi. "Bakit ang sakit pa rin?" Tumabi si Kapitana Orduha. "Dahil ang hustisya, anak, hindi gamot na agad nagpapahilom. Minsan, pinturan lang siya palabas ng kulungang ginawa ng ibang tao." Lumapit din si Damian, ngunit nanatili sa tamang distansya. "Celes?" Hindi siya lumingon agad. Nang humarap siya, basa ang mukha niya ng luha, ngunit matatag pa rin ang mata. "Kailangan ko ng panahon, Damian." Tumanggo ito. "Ibibigay ko, kahit gaano katagal."
Hindi ko alam kung paano tayo babalik. Hindi ko rin alam, pero sisimulan ko sa pagsasabi ng totoo. Sa lahat, sa korte, sa board, sa mga taong niloko ng pamilya ko. Tumanggo si Celestina, hindi bilang pagkakapatawad, kundi bilang pagkilala sa unang tamang hakbang nito. Sa likuran nila, patuloy ang gulo sa bulwagan. May mga investors na umaalis, may mga opisyal na umiwas sa media, may mga tauhan ng resort na umiiyak dahil sa takot mawalan ng trabaho. Ngunit sa labas, sa ilalim ng gabi at harap sa dagat, nakatayo si Celestina. Hindi na bilang babaeng anood, hindi na bilang asawang pinatahimik, hindi na bilang mahirap na manugang na pwedeng burahin. Huminga siya ng malalim. Ang dagat sa harap niya ay madilim pa rin, malawak pa rin, at puno pa rin ng alaala. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na niya ito tinignan bilang lugar ng kanyang kamatayan. Tinignan niya ito bilang saksi. 6 na buwang siyang ginawang patay. Ngayong gabi, bumalik siya. At ang katotohanang dala niya, ang unang alon na nagpabagsak sa pamilyang minsang akala ay kayang salungin siyang lunudin magpakailanman. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parteng ito, hindi na sapat na bumalik si Celestina at mailabas ang katotohanan. Kailangang makita natin kung paano ba talaga naghihilom ang isang taong minsang iniwan para mamatay at kung paano nagkakaroon ng tunay na katapusan ang isang sugat na akalang iba ay kayang takpan ng yaman at kapangyarihan. Matapos ang gabing bumalik si Celestina sa Veltrano Grand Marina, hindi na muling bumalik sa dati ang San Aurelio. Kinabukasan pa lang, laman na ng mga dyaryo, radyo at lokal na balita ang pagbagsak ng pamilyang Veltrano. Ang dating apelyidong kinatatakutan at inirerespeto ng marami ay naging paksa ng bulungan sa palengke, sa pantalan, sa simbahan at maging sa mga bahay na dating umaasa sa negosyo nila. Ngunit para kay Celestina, hindi naging madali ang bawat araw pagkatapos ng gabing iyon. Akala ng ibang tao, kapag naaresto na ang kontrabida, tapos na ang paghihirap ng bida. Akala nila kapag narinig na ng lahat ang totoo, gadaan agad ang dibdib. Pero hindi ganon ang nangyari sa kanya. Sa unang buwan pagkatapos ng pagbalik niya, nanatili muna si Celestina sa Talimara. Hindi siya bumalik sa mansyon ng Veltrano. Hindi rin siya tumira agad kasama ni Damian. Sa halip, pinili niyang manatili sa bahay ni Kapitana Urduha, sa lugar kung saan siya unang muling natutong huminga. Tanong ni Manang Oryang isang umaga habang nag-aayos sila ng mga pinatuyong isda. Siguro, sagot ni Celestina habang dahan-dahang tinatali ang plastik na supot. Pero hindi pa ako handang bumalik sa mga pader na puro alaala ng pangmamaliit. Lumapit si Kapitana Urduha na may dalang tasa ng mainit na kape. Walang masama roon. Hindi porke lumabas ka sa apoy, kailangan mong yakapin agad ang abo. Sa loob ng ilang linggo, araw-araw na dumadalaw si Damian sa Talimara. Hindi siya pumupunta para pilitin si Celestina na bumalik sa kanya. Hindi siya pumupunta para magpaawa. Kadalasan, dala niya ang mga dokumentong kailangan sa kaso, listahan ng mga empleyadong maaapektuhan ng imbestigasyon o simpleng pagkain para sa mga tao sa isla. Noong una, tinatanggap siya ni Celestina sa labas ng bahay, sa ilalim ng puno ng talisay. Hindi siya pinapapasok, hindi pa kaya ng puso niya. Isang hapon habang nakaupo sila sa harap ng dagat, mahinang nagsalita si Damian. Celes, alam kong kahit hindi ako ang nagtulak sa'yo, naging bahagi ako ng dahilan kung bakit ka nasaktan. Masyado kong naniwala na dahil pamilya ko sila, may hangganan ang kaya nilang gawin. Tumingin si Celestina sa lahim. Iyon ang pinakamasakit, Damian. Hindi ko hinihingi na kalabanin mo agad sila noon. Ang gusto ko lang sana makita mo ako. Maramdaman mong may mali kahit hindi ako sumisigaw.
Napayuko siya. Patawarin mo ko. Hindi agad sumagot si Celestina. Matagal niyang pinakinggan ang hampas ng tubig sa bato bago nagsalita. Hindi ko pa alam kung kaya ko, pero gusto kong subukang hindi mabuhay na puro galit. Tumanggo si Damian, luhaan ang mata. Sapat na iyon sa ngayon. Habang nagsisimula ang mabagal nilang pag-uusap, nagsimula naman ang formal na paglilitis. Taon matapos ang pagbabalik ni Celestina, nabuksan ang kaso laban kina Doña Severina, Octaviano, Brando Laksamana, Kaloy Pidlaon, Gerson Mugna, at ilang kasabwat sa pantalan. Naroon si Aling Maripas, payat at nanginginig, ngulit hawak ng mahigpit ang kamay ng anak na Inigo. Nang makita ni Celestina ang ina, bumigay ang luha niya. "Nay," bulong niya habang niyayakap ito. "Anak," hikbi ni Aling Maripas, "akala ko nawala ka na talaga sa amin." "Bumalik po ako." Hinawakan ng ina ang mukha niya. "Hindi lang bumalik, lumaban ka." Sa loob ng korte, isa-isang tumistigo ang mga taong naging bahagi ng pagliligtas at paglaban ni Celestina. Si Doktora Elpidia Razon ang unang nagbigay ng malinaw na medical testimony. Ipinaliwanag niya ang kondisyon ni Celestina nung natagtuan sa dagat, ang dehydration, hypothermia, pasa sa braso, sugat sa likod, at trauma na hindi maituturing na simpleng resulta ng aksidenteng pagkahulog. Sunod na tumistigo si Kapitana Orduha Maliksi. Sa harap ng hukom, buong tapang niyang inilarawan kung paano nila nakita ni Banjo si Celestina na halos wala ng malay. "Kung nahuli kami ng kahit konting oras, baka hindi na umabot sa isla. Hindi aksidenteng tapae ang nakita namin. Babaeng iniwan ang nakita namin." Nang si Banjo naman ang humarap, naging malinaw at teknikal ang kanyang salaysay. Bilang dating Coast Guard, ipinaliwanag niya ang posibleng pinanggalingan ng agos, ang layo ng lugar kung saan natagpuan si Celestina, at kung bakit imposibleng simpleng rescue attempt lang ang ginawa ng bangkang sinasabing nakinan nila. Hindi siya emosyonal magsalita, ngunit bawat salita niya ay matibay. Kung may totoong pagtatangkang iligtas, dapat may distress call, koordinasyon sa Coast Guard, o kahit tamang ulat sa lokasyon. Wala. Ang nakita namin ay pagtatakip. Natin naman ang pinakamatindi ang naging emosyon sa korte. Nakasuot siyang simpleng bestida, nanginginig ang kamay habang nasa witness stand. Nang tanungin siya ni Attorney Sigrid kung bakit ngayon lang siya nagsalita, naiyak siya. "Natakot po ako. Matagal po akong nagtatrabaho sa mansyon. Alam ko ang kaya nilang gawin sa taong kumakalaban. Pero mas natakot ako na habang buhay kong dadalhin na nanahinik ako kahit alam kong may tinangkang patayin." Ipinakita niya ang piraso ng tela mula sa damit ni Celestina, ang mga araw na kahina-hinaing kilos ni na Octaviano at Doña Severina, at ang pagtatago niya ng pouch na may ebidensya. Nang tumistigo si Marcelo o Mars Idang na ilatag ang mas malawak na krimen, peking pirma ni Damian, illegal na shipment, ghost transactions, at perang dumaan sa dummy accounts. Hindi na lang ito usapin ng isang pagtatangkang pagkapatay. Nabunyag na ang buong sistemang matagal na palang ginagamit ni na Octaviano at Doña Severina para payamanin ang sarili habang sinisira ang pangalan ni Damian. Huling tumistigo si Damian. Nang umusid siya sa witness stand, hindi siya mukhang bilyonaryo. Mukha siyang lalaking dinurog ng katotohanan na sariling pamilya ang sumira sa kanyang asawa. "Ginamit nila ang pangalan ko," Sabi niya. "Pero mas masakit sa akin na ginamit nila ang tiwala ko. Hindi ko nakita ang paghihirap ng asawa ko sa sarili naming bahay. At habang hinahanap ko siya sa dagat, ang mga taong nasa tabi ko pala ang dahilan kung bakit siya nawala." Mula sa kabilang panig, hindi tumingin si Doña Severina. Nanatili itong matigas, suot ang mamahaling damit kahit nasa korte. Si Octaviano naman ay halatang ubos na ang yabang, namumula ang mata, pawis ang noo, at hindi mapakali sa upuan. Nang si Celestina ang tumestigo, halos hindi huminga ang mga tao sa loob ng korte. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagdrama,
dahan-dahan niyang ikinwento ang lahat. Ang pangmamaliit sa mansyon, ang natuklasan sa bodega, ang charity trip na naging bitag, at ang mga oras na kumapit siya sa kahoy habang iniisip kung makikita pa niya ang ina, kapatid, at asawa. Hindi ko hinihingi sa korte na kaawaan ako, sabi niya sa huli. Ang hinihingi ko ay kilalanin na ang buhay ng mahirap ay hindi basura na pwedeng itapon sa dagat. Ang hinihingi ko ay hustisya, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng taong pinatahimik dahil wala silang apelyido, pera o kapangyarihan. Pagkatapos ng mahabang proseso, bumaba ang hatol. Napatunayang guilty sina Doña Severina at Octaviano sa attempted murder, falsification of documents, obstruction, at iba pang kasong may kaugnayan sa iligal na operasyon. Si Brando, Caloy at Gerson ay nakatanggap ng parusa, bagamat bahagyang bumaba ang sentensya ni Brando dahil sa pakikipagtulungan. Si Mirela naman ay nawalan ng posisyon sa negosyo ng Pamilya Sagrado at nahatulan sa mas mababang kaso, kaugnay ng pagtatago ng ebidensya at pakikipagsabuatan sa ilang dokumento. Nang marinig ang hatol, hindi nagsaya si Celestina. Hindi siya pumalakpak, hindi niya naramdaman ang uri ng ligayang inaasahan ng iba. Napaupo lang siya, pumikit at umiyak ng tahimik. Lumapit si Aling Maripas at yumakap siya. "Tapos na anak," bulong ng ina. "Yung kaso po, Nay," sagot ni Celestina. "Pero yung sugat, kailangan ko pa ring gamutin." Tama siya, dahil pagkatapos ng hatol, nagsimula ang mas tahimik ngunit mas mahirap na laban, ang paghihilom. May mga gabing nagigising pa rin siya na hinihingal, may mga araw na hindi niya kayang tumingin sa malawak na dagat, may mga pagkakataon kapag may biglang hahawak sa braso niya ay napapaatras siya. Kaya sa tulong ni Doktora Elpibia, sumali siya sa isang maliit na support group sa bayan. Doon niya nakilala sina Liora Meneses, isang gurong iniwan at siniraan ng dating asawa, at Samira Coloma, isang dating OFW na niloko ng sariling kamag-anak hanggang maubos ang ipon. Hindi nila kailangang pare-pareho ng sugat para magkaintindihan. Minsan, sapat na ang maupo sa isang mesa at marinig ang salitang, "Ako rin, nasaktan din ako, pero nabubuhay pa ako." Sa panahong iyon, itinayo ni Celestina ang matagal na niyang pangarap, ngunit hindi na bilang maliit na kantin lang. Sa tulong ni Kapitana Orduha, Banjo, Nati, Mars, Liora, Samira at ng mga kababaihan ng Talimara, sinimulan niya ang Alon ni Celes, isang seafood cooperative at training center para sa mga asawa ng mangingisda, biyuda, kabataang nais matuto ng negosyo at pamilyang gustong kumita ng pantas. Hindi ito nangyari sa isang iglap. Noong una, isang maliit na kubo lang ang ginamit nilang bilang processing area. Si Nati ang naging tagapamahala ng canteen section kung saan iniluluto ang simpleng sabaw, pritong isda, at tinapa na may espesyal na sausawan. Si Mars naman ang humawak ng accounting, mahigpit sa resibo at patas sa hatian ng kita. Si Banjo ang tumulong sa logistics at seguridad ng biyahe. Si Kapitana Orduha ang naging boses ng komunidad, habang sina Liora at Samira ang tumulong sa training ng mga kababaihan. Si Inigo, kapatid ni Celestina, ay nagsikap sa pag-aaral hanggang makapagtapos ng marine engineering makalipas ilang taon. Nang umuwi siya sa San Aurelio, hindi na siyang batang tahimik na nagbabasa sa gilid ng bahay, isa na siyang binatang may pangarap at kakayahang tumulong sa ligtas na operasyon ng mga bangka ng kooperatiba. "Ate," sabi ni Inigo isang umaga habang sinusuri nila ang bagong makina ng bangka, napangiti si Celestina habang pinagmamasdan ng dagat. "Oo, pero sasabihin pa rin nun, huwag kalimutang i-check ang lambat bago umalis." Pareho silang natawa, at sa tawang iyon ay may halong lungkot, alaala at paghihilom. Samantala, tinupad ni Damian ang pangako niyang manindigan. Bumaba siya panansamantala sa pamunuan ng Galtrano habang nililinis ang kumpanya. Ibinenta niya ilang ari-arian na napatunayang konektado sa maruming transaksyon at ginamit ang malaking bahagi ng pera para bayaran ang mga mangingisda na naagrabyaho ng dating sistema.
Ang natirang lehitimong negosyo ay isinalim sa independent audit at ang ilang tauhang sangkot sa katiwalian ay tinanggal at kinasuhan. Hindi madaling naayos ang relasyon nila sa dating Celestina, maluwag na tatak, ligayang naramdaman, alinsunugan sa klosor. Hindi madaling naayos ang relasyon nila. Lumipas 2 taon na hindi sila nagmamadali. Nagkikita sila sa kooperatiba, sa korte kapag may natitirang hearing, sa bahay ni Aling Maripas tuwing pista, at minsan sa dalampasigan kung saan pareho silang tahimik na nakaupo. Isang hapon, habang pinapanood nila ang paglubog ng araw sa Talimara, nagsalita si Damian. "Hindi ko alam kung may karapatan pa akong tanungin ito." Sabi niya, pero may pag-asa pa ba tayo? Matagal na tumingin si Celestina sa dagat. Hindi na siya nanginginig, hindi na siya umaatras sa tunog ng alon. May kirot pa rin, ngunit hindi na ito ang namumuno sa kanya. May pag-asa, sagot niya, pero hindi na tayo babalik sa dati. Tumanggo si Damian. Ayoko na ring bumalik sa dati. Gusto kong magsimula sa totoo. Doon nagsimulang mabuo muli ang relasyon nila, hindi bilang prinsesa at bilyonaryo, hindi bilang mahirap na iniligtas ng mayaman, kundi bilang 2 taong parehong nasugatan ng kasinungalingan at parehong piniling mamuhay sa katotohanan. Pagkalipas ng ilang taon, muling ikinasal sina Celestina at Damian. Hindi sa engranding simbahan, hindi sa ballroom ng Veltrano, kundi sa dalampasigan ng Talimara. Payak ang seremonya. May puting tela sa pagitan ng 2 puno ng nyog, may upuang kahoy para sa mga bisita, at may pagkaing niluto ng mismong kooperatiba. Dumalo sina Kapitana Urduha, Banjo, Nati, Dr. Elpidia, Ate Sigrid, Mars, Liora, Samira, Aling Maripas, Inigo, Manang Uriang, at mga taong naging bahagi ng kanyang pagbangon. Bago magsimula ang seremonya, lumapit si Kapitana Urduha kay Celestina. "Handa ka na?" tanong nito. Ngumiti si Celestina. "Opo, pero hindi dahil nakalimutan ko ang lahat. Dahil hindi na ako bihag ng nangyari." Sa dulo ng seremonya, matapos nilang magsumpaan, tumingin si Celestina sa dagat. Dati, iyon ang lugar na kinakatakutan niya. Dati, iyon ang lugar kung saan siya muntik mawala. Ngunit ngayon, sa harap ng mga taong nagmahal, naniwala at lumaban kasama niya, ang dagat ay naging tanda ng kanyang muling pagsilang. Lumapit si Damian at marahang hinawakan ang kamay niya. "Salamat sa pagbabalik," bulong nito. Tumingin si Celestina sa kanya, saka sa mga taong nasa paligid. "Hindi lang ako bumalik, Damian. Nabuhay ako muli." Makalipas ng mga taon, ang alon ni Celes ay lumaki at naging kilalang kooperatiba sa buong lalawigan. Maraming pamilya ang nagkaroon ng hanap buhay. Maraming kababaihan ang natutong humawak ng sahiring kita. Si Nati ay hindi na kasambahay kundi respetadong manager. Si Mars ay hindi natakot na accountant kundi tagapagturo ng financial literacy. Si Banjo ay naging pinuno ng safety training para sa mga mangingisda. Si Kapitana Urduha ay nanatiling gabay ng komunidad. At si Celestina ay naging patunay na isang babaeng itinapon sa dagat ay maaari pa ring maging ilaw ng buong baybayin. Sa huling tagpo ng kanyang kwento, nakatayo si Celestina sa dalampasigan. Hawak ang rosaryo ng ina at panyo ng yumaong ama. Sa tabi niya si Damian, sa likod niya ang pamilyang pinili niya at ang komunidad na itinayo niya. Wala na sa kanya ang takot na minsang kumitil sa kanyang boses. Ang mga taong nagtangkang pumatay sa kanya ay nakulong. Ang mga kasinungalingan ay nabunyag. Ang pamilyang minsang dinurog siya ay hindi na hawak ang buhay niya. At ang babaeng akala nilang lulubog magpakailanman ay natutong lumutang, lumaban, magmahal muli at mamuhay ng payapa. Sa wakas, hindi na siya ang babaeng iniwan sa gitna ng dagat. Siya na si Celestina Amarante Veltrano, ang babaeng inanod ng pagtataksil,
sinagip ng katotohanan at bumangon hanggang maging ilaw ng pag-asa para sa marami.